Ako'y muli nagbabalik. Tara na! Mag-aral na at magsaya sa asignaturang Pilipino. Natitiyak kong kayo ay nasasabik na sa ating unang aralin. Ako si Ginoong Ernie A. Sanchez, ang inyong magiging guro sa asignaturang Filipino 10. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay alamin muna natin ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto. Kapag sinabi ang salitang pag-ibig, ano ang unang pumapasok sa iyong isipan? Para sa akin, ang unang pumapasok na salita sa aking isipan ay respeto at tiwala. Mamaya, malalaman ninyo kung bakit nga ba ganyan o bakit nga ba yan ang aking kasagutan. Ngayon, ay dumako muna tayo sa mitolohiya. Para sa inyo, ano nga ba ang kahulugan ng mitolohiya? Ang mitolohiya ay nangangahulugang agham o pag-aaral ng mito. At ito rin ay kwento ng mga Diyos at Diyosa. Ang mito naman ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa Greek na mythos, nang ibig sabihin ay kwento. Ang mythos ay halaw pa sa mu, nang ibig sabihin ay pagkakalikha ng tunog na nanggagaling sa bibig. At ngayon naman ay darako na tayo sa panitikan ng Roma, ang mitolohiyang Cupid at Psyche. Tara na't panoorin natin ang video mula sa Like Maria's Story sa YouTube. Naranasan mo na bang magmahal? At madalas kapag nababaliw ka na sa pag-ibig ay sinasabi ng iba na para ka na ni Cupido. Alam kong kilalang kilala nyo kung sino ang tinutukoy ko. Madalas, ang karakter na ito ay bida tuwing sasapit ang Valentine's Day. Palagi siyang design sa mga walls, dekorasyon sa mga post, mga cards na para kay GF or BF at kay mahal. Madalas pa nga noong elementary pinagdodrawing tayo ng puso o kaya naman ang hugis niya sa kulay pulang papel at gugupitin o kaya kukulayan ito para i-design sa room natin. At yan ay talagang madalas tuwing February 14. Pero alam mo ba na si Cupido ay napana niya ang sarili niya mismo? At naging dahilan upang umibig siya ng husto. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol kay Cupido at sa babaeng tinutukoy ko kanina na nagngangalang Psyche. At gusto ko sabihin sa iyo na ang kwentong ito ay nanggaling sa Greek mythology. Siguro may idea ka na kung ano ang Greek mythology dahil madami na ding mga content creator ang gumagawa ng mga video tungkol sa mga ganito. Pero bago ang lahat, kung gusto mo at interesado ka sa mga ganitong kwento, ay siguraduhin mo nang napindot yung subscription button at notification bell para naman kapag nag-upload ako ay unang-una ka sa mga makakapanood nito. So, simulan na natin. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Si Cupido ay anak ni Aphrodite o kilala rin sa tawag na Venus sa asawa niya si Ares. Siya ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan kung kaya natural lang kay Cupido na maging Diyos siya ng pag-ibig at pagnanasa. May isang mahalagang alamat na patungkol kay Cupido at ito ay ang tungkol sa kanila ni Psyche. Si Psyche ay isang prinsesa. Hindi lang prinsesa, kundi napakagandang prinsesa na hinahangaan at sinasamba ng maraming kalalakihan. Ngunit sa kabila nito ay napakalungkot niya dahil kahit na marami ang humahanga sa kanya, ay wala namang gustong ibigin siya. Meron pang dalawang kapatid itong si Psyche na hindi naman kagandahan pero nakapag-asawa na ng mga hari at masaya nang naninirahan sa kalayuan. Samantala dahil sa kagandahan niya ay nakalimutan na ng mga tao na sambahin si Venus na siyang pinagmula ng galit nito sa kanya. At dahil dito, naisipan ni Venus na parusahan itong si Psyche. Hindi siya makakapayag na matalo siya na isang mortal lang. Kung kaya't nabuo ang kanyang plano na paibigin ito sa isang halimaw. At ito ay iniutos niya sa anak niyang si Cupido. Mabilis namang sumunod si Cupido sa inuutos ng kanyang ina. Kung kaya't hinanap niya si Psyche. Ngunit nung makita niya ito ay nabigla siya sa taglay nitong kagandahan. Kung kaya't ang pana na para kay Psyche ay tumama sa sarili niya. Samantalang lubos na nag-alala ang amang hari ni Psyche. Nababahala siya na ang kanyang bunso at paboritong anak ay hindi na makapag-aasawa kahit kailan. Kung kaya't ito ay pumunta kay Apollo at dito ay humingi ng payo. Walang nakakaalam
alam na naunahan na pala sila ni Cupido na pumunta sa orakulo. Nagmakaawa ito kay Apollo na gumawa ng paraan para maging asawa niya si Psyche. Ang sabi naman ni Apollo sa amang hari ni Psyche ay makakapag-asawa ito, ngunit sa isang nakakatakot na halimaw. Dinala nila si Psyche sa ituktok ng bundok upang sunduin na kanyang mapapangasawa. Iniwan nila ito doon na nag-iisa. Maya-maya pa ay dumating na si Zephyr, ang hangin ng kanluran, at dinala siya sa isang palasyo na ubod ng ganda. Ito ay gawa sa haliging pilak at ginto, at ang sahig naman ito ay puro hiyas. Ngunit lahat ng nilalang sa palasyong iyon ay hindi niya nakikita. Mayroong nagsisilbi para sa kanya pero puro boses lamang ang naririnig niya. Gayon din ang kanyang asawa ay hindi niya rin nakikita. Panatag na si Psyche na tumira sa palasyong iyon. Nang isang araw ay dinalaw siya ng kanyang mga kapatid na sobrang nainggit sa mga pangyayaring naganap kay Psyche. Sa isip nila, mga hari ng asawa nila pero hindi ganun kaganda ang kanilang palasyo. Kung kaya't sinulsulan nila si Psyche ng sinulsulan. At ang sabi pa nila na kung hindi pa nakikita ni Psyche ang kanyang asawa ay matagal na nilang alam na isa itong halimaw. Sinabi nila kay Psyche na dapat unahan na niya ito bago pa siya mapatay. At sa gabing tulog na ay saksakin niya ito ng punyal, at kapag namatay na ito ay tutulungan siya ng dalawa na makatakas. Noong gabing din yun ay daladala niya ang lampara at ang punyal. Ngunit nang mailawan ang mukha ni Cupido ng liwanag na nanggaling sa lampara ay bumungad sa kanya ang pagkaganda-gandang lalaki nito. Ngunit natuluan pala ng kumukulong langis na mula sa lampara ang balikat ni Cupido na naging sanhi ng pagkagising nito. Agad itong umalis papalayo. Sinundan ni Psyche ang kanyang asawa, pero nang lumabas siya ay narinig na lang niya na sinabi nito na kung sino talaga ito at winikang hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala, at ito nga ay tuluyan ang nawala. Napaisip si Psyche, si Cupido ang kanyang asawa, at napagtanto niya ang kataksilang kanyang nagawa. Nabuo ang plano kay Psyche. Hahanapin niya si Cupido at kahit anong pagsubok ay susuungin niya, umibig lang muli ito sa kanya. Si Cupido naman ay umuwi sa kanila upang magpagaling. Isinalaysay niya sa kanyang ina ang nangyari. Galit na galit si Venus at lalong tumindi ang pagsiselos niya kay Psyche. Gustong ipakita ni Venus kay Psyche kung paano magalit ang isang diyosa, lalo na sa katulad niyang mortal. Naisip ni Psyche na baka umuwi si Cupido sa ina nitong diyosa, kaya napagplanuhan niyang pumunta sa kaharian ni Venus. Nang makita ni Venus si Psyche sa kanyang palasyo, ay humalakhak ito at inisulto siya. Sinabi pa nitong kung hinahanap nito ang dati nitong asawa, ay siguradong wala na itong pakialam sa kanya. At sinabi ni Venus kay Psyche na kung gusto niyang umibig muli sa kanya ang dating asawa, ay kailangan mapagtagumpayan niya ang 4 na pagsubok. Ibinuhos ni Venus sa harap niya ang isang malaking lalagyan bilang unang pagsubok. Ito ay punong-puno ng pinaghalo-halong iba't ibang uri ng maliliit na buto, at sinabi sa kanyang dapat mapagsama-sama niya ang magkakapareho. Sa tulong naman ng mga langgam ay mabilis niyang natapos ang pagsubok. Sumunod naman ay ang pagkuha niya ng gintong balahibo mula sa mababangis at mapanganib na tupa na nakatira sa tabing ilog. Naisip ni Psyche na tumalon na lang doon upang matapos na ang kanyang paghihirap, at nang may marinig siyang isang boses na bakit siya magpapakamatay, pwede naman niyang kuhanin yung mga nalagas at sumabit ng balahibo ng mga tupa mula sa mga halaman. Sa ikalawang pagkakataon ay nagtagumpay na naman itong si Psyche, kung kaya binigyan siya muli ng mas mahirap na pagsubok. Binigyan ni Venus si Psyche ng prasko at itinuro ang itim na tubig ng talon na nasa malayong lugar. Kailangan niyang punuin ito ng itim na tubig. Sa pagtungo ni Psyche sa ilog ng Styx ay nalaman niyang malalim ang bangin at mabato ito. Tanging mga nakalilipad na nilalang lamang ang maaari makapag-igib ng tubig mula dito. Ngunit muli, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nilalang na naman na tumulong sa kanya. Isang agila ang dumagit sa dalan niyang prasko, at pagbalik nito ay puno na nga ito ng maitim na tubig. Hindi pa rin tumigil si Venus sa pagpapahirap kay Psyche. Sa pagkakataong ito ay binigyan siya ng isang kahon at inuutos naman itong kumuha ng kagandahan kay Proserpine sa ilalim ng lupa, at agad naman itong sinunod ni Psyche. Muli, isang tore ang tumulong sa kanya upang marating ang kaharian ni Hades. Detalyado nitong itinuro ang mga hakbang kung paano makakarating doon. Na una ay kailangan niyang pumasok sa isang butas na lagusan patungo sa ilalim ng lupa sa tabi ng ilog ng kamatayan. Kailangan niya sumakay sa isang bangkang babayaran niya ng pera, at ito ay ang bangkerong si Charon. Kapag nakatawid na siya, ay may makikita siyang kalsada papunta sa palasyo. Pagdating naman sa palasyo ay may asong 3 ang ulo. Ngunit kapag binigyan niya ito ng cake ay magiging maamo na ito at papapasukin na siya sa palasyo. Lahat ng sinabi ng tore ay talaga namang nagawa ni Psyche. Kabalik siya kaagad, higit pa sa inaasahan. Ibinigay din ni Proserpine ang kahilingan ni Venus. Subalit, sa pagkakataong ito ay nasubok ang kurupukan ni Psyche. Natukso siyang buksan ng kahon sa paghahangad niyang mas lalo pang gumanda, sapagkat naisip niya na iibigin siyang muli ni Cupido kung madadagdagan pa ang kanyang kagandahan. Pero nang buksan niya ito ay wala naman itong laman, kundi naramdaman niya ang matinding panghihina at agad siyang nakatulog. Sa mga oras naman na ito ay magaling na si Cupido.
at gustong-gusto na niyang makita si Saike. Pero ikinulong siya ng kanyang ina. Subalit, sino bang makakahadlang sa isang taong umiibig? Kung kaya, humanap ng paraan si Cupido upang makatakas at nakita niya ang bintana nakabukas. Doon siya dumaan. Agad niyang inanap si Saike na natagpuan naman niya malapit sa palasyo. Ginising niya agad ito sa pamamagitan na bahagyang pagtusok ng busog dito. Isinilid niya ang gayuma sa kahon at nang magising na si Saike ay pinagalitan niya ito. Dahil sa pagiging mausisa nito ay muli na naman itong napahamak. Sinabi ni Cupido na pumunta na si Saike sa kanyang ina at ibigay na dito ang kahon at dito na rin matatapos ang pagpapahirap ni Venus sa kanya. Masaya namang pumunta si Saike sa palasyo ni Venus at si Cupido naman ay lumipad papunta sa kaharian ni Jupiter, ang Diyos ng mga Diyos at Diyos ng mga tao. Hiniling ni Cupido na tiyakin na hindi na sila gagambalain pang muli ni Venus. Pumayag si Jupiter at nagpatawag ito ng pagpupulong sa mga Diyos at Diyosa kasama sa ipinatawag si Venus. Sinabi ni Jupiter sa lahat na formal na ikinasal sina Cupido at Psyche at wala nang sino man ang pwedeng gumambala sa kanila maging si Venus. Dinala ni Mercury si Psyche sa kaharian ng mga Diyos at dito inabot ni Jupiter kay Psyche ang ambrosia, ang pagkain ng mga Diyos upang maging immortal. Sa kabilang banda ay natahimik na din si Venus dahil naging Diyosa na si Psyche sapagkat wala na siyang kaagaw sa pagsamba ng mga tao kung maninirahan ito sa kaharian ng mga Diyos. Ang pag-ibig ni Cupido at kaluluwa ni Psyche ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok, ngunit ang kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman. Napanood mo na at nakilala ang mga tauhan sa Cupid at Psyche at kanilang kinililigiran. Ngayon naman ay handa mo nang ibuklat ang iyong module sa Filipino 10. Sagutan mo ang gawain 1. Maligayang pag-uunyi at natapos mo na nga ang gawain 1. Ngayon naman ay alam kong handa ka ng sagutan ang gawain 2 sa pahina 3. Ayan, natutuwa ako't nagagalak sapagkat maayos mong nasagutan ang nasa gawain 2. Ngayon naman ay dumako tayo sa bahaging pag-alam sa natutuhan sa pahina 7. Para naman sa pangwakas na pagsusulit, ay iyong tutukuyin ang pinakatamang sagot na hinihingi sa bawat patlang at isuglat ang iyong sagot sa sagutang papel sa pahina 8 hanggang 9. Ang huling bahagi ng inyong gagawin ay ang papel sa reflektibong pagkatuto. Mula sa iyong natutuhan sa ating aralin, sino sa inyong palagay ang karapat-dapat na hiranging bayani ng kasalukuyang panahon dahil sa kanyang tapat na paglilingkod sa bayan ng Binmalay? Isulat sa isang malinis na papel ang iyong paglalahad. Sigurado akong may galak at ngiti sa inyong labi nang inyong natapos ang aralin sa unang linggo. Muli, ako si Ginoong Ernie Agsalud Sanchez, ang inyong guro sa Filipino 10. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na aralin. Paalam!